So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, magbibigay ako ng first impressions sa bagong announce na budget smartphone today, which is yung successor ng isang mabentang smartphone dito sa Philippines, ang Infinix Smart 9. Maganda kaya ang mga upgrades nito? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun, ulitin ko, hindi po ito review ha. First impressions lang to sa mga bagong labas sa smartphone, yung kanilang price, specs, and availability. So yun nga, na-announce na ang Infinix Smart 9 and very soon matik lalabas na yan dito sa Philippines dahil kay makikipagsabayan yan doon sa Tecno Spark Go 1 na recently lang lumabas dito sa Philippines in September. So ang hula ko, lalabas yung Infinix Smart 9 ng October. At feeling ko, sasabay yan sa 10-10 sale. So doon ang possibility na launch date ng Infinix Smart 9. Kasi ganyan yung nangyari sa Tecno Spark Go 1. Tiniming nila sa 9-9 sale. Eh baka naman itong si Infinix Smart 9 ay ganun din, timing nila sa 10-10 sale. So yun nga, ang predecessor nito is yung very successful na Infinix Smart 8 na sobrang benta dito sa Philippines. So nagkaroon na siya ng successor, which is yung Infinix Smart 9. So magbibigay ako ng first impression dito sa smartphone na to. So, meron pa rin siyang two variants, 3GB64 and 4GB 128. Yung possibility na price ng 3GB64 nasa range siya ng 4,000-ish. Tapos yung 4GB 128 nasa 5,000-ish yung ano niyan, yung presyo niyan. So, ganyan yung mga presyoan niyan, 4 to 5,000 pesos. Tapos, pag binili niyo pa to ng launch date, may possibility makuha niyo to ng 3+. Kasi ganyan yung nangyari sa Tecno Spark Go 1. Ang presyo niya, ang SRP ng base model ng 4GB 128 is 5+. Tapos 4 plus siya sa Shopee, nakuha ko siya ng 3 plus kasama yung voucher at sa sale. So yun, kaya abang-abangan nyo to sa mismong launch date ng Infinix Smart 9. Kung napanood nyo lang to noong October, yan, i-check nyo na lang yung ano neto sa description box. Kung may link na, i-check nyo na, ilalagay ko yung link neto. Ilalagay ko naman yung link agad na Infinix Smart 9 pag naging available dito sa Philippines. Pero ngayon, as of September 27, ay hindi pa po yan available sa PH. Kaya abang-abang lang tayo at ilalagay ko naman yung link yan. Check nyo na lang kung napanood nyo to ng late, kumbaga. So, doon naman tayo sa specifications ng Infinix Smart 9. Si Infinix Smart 9 ay merong dual rear camera system, 13 megapixel main and 8 megapixel front-facing camera. Both naman ay kaya mag-shoot ng Full HD 1080p video recording. Sa screen naman, si Infinix Smart 9 ay same lang naman dun sa Tecno Spark Go 1, 6.7 inches, HD Plus IPS LCD display, HD Plus 720 by 1600. At yun nga, tulad ng Tecno Spark Go 1 and naka 120Hz screen refresh rate na rin ng Infinix Smart 9 na which is, yan yung magandang addition ngayon sa mga budget smartphone na paganda na ng paganda yung refresh rate nila. Sa OS, out of the box, Android 14 Go Edition din siya. Same doon sa Infinix Smart 8 and same doon sa kalaban niya na Tecno. Parati silang naka-Go Edition. I don't know. Sa chipset, MediaTek Helio G81. Medyo 50-50 yung side ko dito sa G81 talaga. Na merong clock speed na up to 2.0 GHz sa GPU Mali G52. Mamaya, bibigay ko yung first impressions ko naman dito sa chipset. Pagdating sa battery, 5,000 mAh na removable battery and sad to say 10-watt charging rate pa rin itong Infinix Smart 9. So yun mga ka-J-Vlog, gusto ko next i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa smartphone na to. And again, hindi pa siya available sa Philippines, stay tuned lang. May possibility October nga natin ito makuha. Pero gusto ko muna magbigay ng saloobin dito sa Infinix Smart 9, lalo na fresh itong na-announce sa market ngayong September. Unang-una sa display. Yung display ay same na same din naman ng quality. Tulad na lang ng Tecno Spark Go 1, malaki yung screen, faster refresh rate, 120Hz and HD Plus 720p. For me, nagustuhan ko yung display ng Tecno Spark Go 1, kaya matik magugustuhan ko rin yung Infinix Smart 9. Next is yung mga J-Vlog. Next is yung sa chipset. Sa chipset, medyo 50-50 nga ako. From Unisoc T606 ata or T603 yung Smart 8. Basta Unisoc yun na mas mababa. From MediaTek Helio G81. Ako kasi titingnan ko dito, mahalaga rin sa akin yung GPU Yung GPU kasi ng Smart 8 is Mali G57. G52 dito sa G81. So, for me, mas better yung chipset. For me, when it comes sa GPU, mas okay yung ma-offer ng Infinix Smart 8 compared sa Infinix Smart 9. Kung sana G8, G-series ang nilagay nila,
sana ginawa na lang nilang G85, di ba? Makipagsabayan na lang sila sa mga popular brands ngayon na puro G85 ang chipset ngayon. I think ang G81 is sobrang outdated na yung chipset na yan eh. Parang 2021 or 2020 pa ata lumabas yung chipset na yan. Pero tingnan natin kung sa ating review or sa game test, maganda yung performance. Pero meron ako ditong smartphone na G81 chipset, which is the Tecno Spark 30C. And when it comes sa fluency naman, smooth naman siya when it comes sa mga opening ng apps. I don't know sa gaming, kaya game test pa natin yung G81 na, kasi syempre na-test ko na yung G81 before, which is dati malakas na chipset yan noong year 2020, mga 2021, malakas na chipset yan. Pero ngayon 2024, syempre titingnan natin since marami ng more on, since updated na mga OS sa matataas and yung mga games pabigat ng pabigat, tingnan natin kung kaya pa ba ng G81 makipagsabayan. Next, yung design. So, ito nakakagulat sa design, mga ka-J-Vlog ng Infinix Smart 9. Hindi na nila kinopya ang hype ng iPhone design today. Compare sa Tecno Spark Go 1 na iPhone design pa rin, which is iPhone 13, 14, 15 design. Dito sa Infinix Smart 9, medyo bagong look. Kumbaga, hindi na siya diagonal compare sa Tecno Spark Go 1, which is okay. Maganda rin na naiba rin yung itsura niya sa competitor niya. Kasi yung Smart 8 and yung Spark Go 2024 sobrang identical din, di ba? Maganda na itong si Infinix, medyo umiiba yung design. Para mahalata rin naman natin kung ano ba yung pinagkaiba nito dalawang smartphone na to. Kasi kung diagonal din, magkakamukha na sila. Even the itel A50C, diagonal din yan. Yun na kasi nagiging trend ngayon sa budget, yung iPhone design naman ngayon na base model. Pero dito sa Infinix Smart 9, tingnan nga natin ulit yung itsura. Iba naman yung itsura niya. Hindi siya iPhone 11 look dahil meron pa isang butas dun sa taas. Pero yon, maganda yung itsura niya na iniba doon sa competitor niya. Pinakala sa charging rate. So, super disappointed ako sa charging rate na ito. So, sana kahit 15 watt, di ba? Or 18 watt na ilagay nila. Kasi yung 10 watt, 2024 na, 10 watts pa rin. I know budget meal siya. Sobrang mura niya. Ako consider ko sana kung nasa box is 10 watts. Okay na yun eh. Basta yung support niya is hanggang 18 watts o 15 watts. Sana ganun, di ba? Hindi nga fast charger yung kasama, pero support naman siya, which is okay dapat yun. Pero dito kasi 10 watts lang talaga support niya. Kahit gamitan nyo to na mabibilis sa charging brick, ganun lang ang support niya, mabilis pa rin siya magpo-full charge. So, for me, hindi nagagamit yung full potential ng USB Type-C sa mga ganyang scenario. So, yun lang mga J-Vlog yung first impressions ko dito sa Infinix Smart 9. So, kung interested nga kayo dito, abang-abang lang tayo kasi feeling ko October to talaga lalabas ito sa Philippines at lumabas na rin yung Zero Flip ba yun? Gagawa rin tayo ng first impressions niyan. So, matik, bibili tayo agad-agad niyan pag lumabas ito sa Philippines ng Infinix Smart 9. Abangan nyo na lang po yung full review, game test, and of course, unboxing ko dito sa smartphone na to.